Ito ang sekreto ng Marcos hidden wealth na ang alam ng iba ay Marcos ill-gotten wealth. Inilabas ni King Tiburcio Villamor Marcos Tallano to Gian IV ang mga top-secret documents pagkatapos na mag-expire ang bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement noong 2010 sa pagitan ng dating Central Bank of the Philippines at iba't ibang bansa. Ayon sa dokumentong nilagdaan ni Chief Justice Fred Ruiz Castro, ang Mayi Islands at islets na siyang Maharlika ay binili ni King Philip II ng Espanya. Ang lupain ay ipinamana ni King Philip II sa kanyang tagapagmana na si King Ferdinand VII ng Espanya. Para sa kaalaman ng lahat, si Chief Justice Fred Ruiz Castro po ay founder ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Si King Tiburcio Villamor Marcos ay hindi po politiko. Subalit sa kanya iniatang ng angkan ng Tallano Tijayan Royal Family na iahon sa kahirapan ng maraming Pilipino na tinawag sa pangalan ng kanyang lolo sa tuhod na si King Felipe II. Na siya ring tinatawag na King Luisong Tijayan Tallano. Ipinamana naman ni King Ferdinand VII, na siya ring tinatawag na Prince Lacan Acuña Tallano II. Prince Julian MacLeod Tallano II, Don Amando Villamor, Don Lucas Villamor, ang lahat na kayamanan sa ilalim ng King of Recognized Asset Nations, o Coran, kay King Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tijayan IV. Ang codename ni KTVM ay TVM-LSM 666 na mababasa sa dokumentong nilagdaan ni Presidente Elpidio Quirino at Central Bank Governor Miguel Cuaderno Sr., na may titulong King Ferdinand VII. Known as Flat Coran, 1 taong gulang pa lamang siya. Nakatala din ang pangalan niya at codename sa unang pahina sa Bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement, BMBSA. Ang ibig sabihin po ng TVM-LSM 666 ay Tiburcio Villamor Marcos, Leo Steve Marcos, 666. Ang 666 po ay hindi tungkol sa Antikristo. Ang ibig sabihin po ng 666 ay kantidad ng ginto ayon sa sukat ng talento na dinadala kay Haring Solomon ng Israel bawat taon. Ito po ay mababasa sa Bibliyang Lumang Tipan sa aklat ng Unang Hari Kapitulo 10 at versikulo 14 at sa Ikalawang Kronika Kapitulo 9 at versikulo 13. Sa dokumentong King Ferdinand VII known as Flat Coran, nakatala na naglabas ng decree ang hari upang magkaroon ng public bank, ang Pilipinas at ito ay matatagpuan sa dating gusali ng Aduana sa Intramuros. Ang public bank po na ito ay ang unang Central Bank of the Philippines sa maliit na Plaza Espanya. Kaharap ng lumang gusali ng Aduana nakatayo ang rebulto ni King Philip II na unang may-ari ng ginto na idineposito. Sa gusali ng Aduana na unang Central Bank of the Philippines idineposito ng ina ni KTVM ang 400,000 metric tons na ginto. Maraming tao na nakabasa ng dokumento ay naging bukambibig ang 400,000 metric tons na ginto ang inilagak sa Central Bank of the Philippines dahil ito ang una sa listahan ng delivery receipt. Subalit kung suriin ang delivery receipt, nakatala na ang lahat na ginto ay may dami na 381,136,675 metric tons. Sa dokumentong Gold Trust Certificate of Ownership na inisyo ng Central Bank of the Philippines, nakasulat ang pangalan ni Princess Enemicia Cruz V. Marcos bilang owner, ng mga ginto. Ang gusali ng Aduana ay nakaimprenta sa likod ng 100 peso na ang bagong lipunan currency. Ito ay mababasa sa Google Photo Album at video documents sa YouTube. http://bit.ly/aodocs https://go.gl/8ebkws https://tinyurl.com/aoytubes Si KTVM ay lehitimong anak ni Presidente Ferdinand E. Marcos sa kanyang unang asawa na si Princess Enemicia Cruz Villamor Tijayan Tallano. Anak ni King Ferdinand VII ng Espanya na may alias na Prince Julian MacLeod Tallano II, Prince Lacan Acuña Tallano II, Don Amando Villamor, Don Lucas Villamor at Jamol Ulquirem. Si KTVM ay may 2 kapatid na babae.
Dahil sa nag-iisa siyang lalaki na anak ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at Princess Emilia Cruz Villamor Tejean Tallano, siya ang ginawang tagapagmana ni Flat Coran o Ferdinand Lacan Acuña Tallano King of Recognized Asset Nation. Simula sa edad na 4 na taong gulang, si KTVM ay itinago ng Tallano Royal Family at inalagaan ng isang paring Katoliko na nagngangalang Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana dahil siya ang ginawang tagapagmana at sole signatory ng Tallano Royal Family. Dahil sa pagiging eredero ng napakalaking kayamanan, si KTVM ay inilihim ng Tallano Tejean family sa loob ng 60 taon. Itinago siya mula 1950 hanggang 2010 dahil sa kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba't ibang bansa tungkol sa pagpahiram ng mga ginto ng mga Tallano na nakasulat sa Bilateral Minesfield Breakthrough Successors Agreement. Si Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana ay anak ni King Ferdinand VII alias Prince Julian MacLeod Tallano II, Don Amando Villamor at iba pa. Ang League of Nations ay nabuo pagkatapos ng World War I upang maiwasan na magkaroon ng isa pang digmaan. Sa kasamaang palad, hindi napigilan ng League of Nations at nagkaroon nga ng World War II. Noong 24 hanggang 25 ng October 1944, ang League of Nations ay nireorganize ng isang paring Katoliko na nagngangalang Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana sa San Francisco, USA at ito ay naging United Nations. Ayon kay KTVM, ang gusali ng United Nations sa New York ay ipinatayo ng Rockefeller Foundation gamit ang ginto na inilagak ng mga Tallano Tejean sa Chase Manhattan Bank na pag-aari ng mga Rockefeller. Ang 5 ahensya ng United Nations na nakikita ang kanilang logo sa mga dokumento ng Alpha Omega World Development Marshall Program ay pinupunduhan ng AOWDMP. Si KTVM ay naging 7th Star Governor General ng Allied at Non-Allied Nations ng United Nations pagkatapos na ipamana sa kanya ang katungkulan mula kay President Dwight Eisenhower ng Amerika. Ang kayamanan ng mga Tallano ay galing sa mga kayamanang nakuha ng Roman Empire. Magmula sa kalololohan ni KTVM na si Emperor Marcus Ulfius Trajanus Trajan, sa mga bansang kanilang natalo sa digmaan. Si Emperor Trajan, ang unang emperor ng Roman Empire na kumilala sa relihiyong Kristyanismo. Ang mga kayamanang ito ay tinawag na Treasury of Saint Graal, at ito ay binantayan ng mga Knights Templars. Sa panahon ni Haring Felipe II ng Espanya, dinala dito sa Pilipinas ang Treasury of Saint Graal noong taong 1573 at ibinaon sa mga kuweba sa buong kapuluan. Kasama sa Treasury of Saint Graal ang mga ginto na nasa templo ng mga Hudyo sa Jerusalem, Israel. Kasama na dito ang ibang gamit ng mga hari ng Israel. Ang mga gintong ibinaon ay ninakaw at ibinenta sa mga gold traders. At bago namatay si King Philip II alias King Louis Song Tejean Tallano, ang gintong natira ay mayroon na lamang 700,000 metric tons. Ang natirang ginto ay itinago sa Vatican upang ingatan bago nagsimula ang World War II. Ayon sa lumang dokumento galing sa Central Bank of the Philippines, ang stockpile inventory ng El Banco Espanyol Filipino de Isabel II ay may 750 milyong metric tons na dumating sa Pier 10 noong 1933. At ang kasunod ay 750 milyong metric tons noong taong 1942. Lahat na ginto na dinala noong 1933 at 1942 ay may kantidad na 1 bilyon at 700 milyong metric tons. Ayon naman sa dokumentong Certificate of Entitlement, ang master code na JPR 014 na may account code na Kingfisher, Aqua, Penguin, Juan, Starfish, Joey, Seahorse, Catis Dahlia, Jove ay backup ng real estate at gold bullion na may grand total na 1,181,336,675 metric tons.
Ang lahat na dinilever na ginto noong 1933 at 1942 ay may kantidad na 1 bilyon at 900 milyong metric tons at ang natira ay 1 bilyon 181 milyon 336,675 metric tons na lamang. Kulang ng 718 milyon 663,325 metric tons. Ang nawala ay ninakaw pa rin ng mga land grabbers na sila rin mismo ang gold grabbers ayon sa 1974 at 1977 Supreme Court decision. Ayon sa dokumento ang 1 bilyon 181 milyon 336,675 metric tons ay insured ng Lloyd's of London Insurance Company. Ang genealogy ni KTVM mula kay Emperor Trajan ay mababasa sa Google Photo Album na nilagdaan din ni Chief Justice Fred Ruiz Castro. Ito ay mababasa sa Google Photo Album at video documents sa YouTube. http://bit.ly/aodocs https://go.gl/8ebkws https://tinyurl.com/aoytube. Taong 1950 ay nagkaroon ng bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement ang Pilipinas at iba't ibang bansa sa pamamagitan ng Central Bank of the Philippines. Ipinahiram ng Tollano Royal Family ang mga ginto sa ilalim ng Koran, upang makapag-imprenta ng salapi ang iba't ibang bansa na may backup na ginto dahil sa tinatawag na Bretton Woods Agreement na pinagkasunduan ng maraming bansa noong 1944 upang makaahon ang maraming bansa na nasalanta ng giyera. Taong 1971, umalis sa Bretton Woods Agreement ang United States of America sa pamumuno ni dating Pangulong Richard Nixon. Ito ang tinatawag na Nixon Shock, at mula noon ang dolyar ng Amerika ay tinawag na fiat currency. Salapi na walang backup na ginto o ibang mahalagang commodity. Ang salapi ng Pilipinas ay nanatiling may backup na ginto hanggang i-demonetize ng dating Pangulong Fidel Ramos ang salapi na kilala nating ang bagong lipunan, currency. Sa panahon din ni dating Pangulong Fidel Ramos ay pinalitan ang pangalan ng Central Bank of the Philippines ng pangalang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pati logo ng Central Bank of the Philippines ay binago. Ang pangalan ng Central Bank of the Philippines at logo nito ay napaka-importante dahil ang kasunduan at delivery receipt sa pagitan ng iba't ibang bansa at bangko tungkol sa hiniram nilang ginto ay sa pagitan ng Central Bank of the Philippines kasama ang logo nito. Noong nawala sa pwesto ang Pangulong Ferdinand E. Marcos, lahat ng asset ng Koran na sinasabi ng iba na Marcos ill-gotten wealth ay freeze ng dating Pangulo upang hindi ito mapakialaman ng mga kawatan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang harapin ng Pangulo ng Pilipinas si KTVM subalit hindi siya hinarap sa nakalipas na mahigit 11 years niyang pagsusumamo. Ayon kay Miss Rita Godi sa kanyang vlog sa YouTube na may pamagat na The Marcoses and PCGG. Nasa 350,000 ang dokumento na hawak ni Madame Imelda na ipinakita sa husgado sa New York sa tinaguriang Trial of the Century. Ang dokumento na iyon ay nagpatunay na hindi nagnakaw ang mga Marcos sa kaban ng bayan subalit hindi rin binanggit ni Miss Rita Godi ang dahilan kung bakit naabsuelto si Madam Imelda Marcos. Ayon kay KTVM, 80% ng mga dokumento na hawak ni Madam Imelda ay siya ang nakalagay na sole owner, sole signatory at ang tatang niyang si President Ferdinand E. Marcos ay legal counsel lamang. Noong nawala si Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana na Metal Trust Depositor, naging papel na rin ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang maging metal depositor. Ang halimbawa ng dokumento ay ang diniposito sa Narodna Banka Jugoslovakia, na may kantidad na 1 million metric tons na diamond, 1 million metric tons na platinum at 1 million metric tons na ginto. Ang nakalagay na Trust Depositor for TVM LSM 666 ay si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos samantalang ang sole owner, sole signatory ay si Tiburcio V. Marcos. Sa dokumentong ito makikita rin ang lagda ng dating Pangulo at ni KTVM.
Ito ang hiwaga ng tinagurian ng iba na Marcos Ill-Gotten Wealth. Hindi ito ill-gotten wealth kundi ito ay hidden wealth para sa lahat ng mga Filipino at sa mamamayan ng ibang bansa. Ito ang sinasabi ni Madam Imelda Marcos sa interview ni Mel Chanco sa Powerhouse, na, for the world, subalit hindi niya po ito pwedeng ipamahagi dahil hindi po siyang nakalagay na may-ari ng kayamanan. Tanging si KTVM lamang ang may karapatan dahil sa kanya ipinamana ang pagiging Quran, o King of Recognized Asset Nation, mula sa kanyang lolo na si King Ferdinand VII ng Espanya alias Don Amando Villamor na tinatawag din na Flat Quran o Ferdinand Lacan Acuña Taulano Quran. Ang mga lihim na ito ay hindi rin alam ni Madam Imelda Marcos at kanyang mga anak o kung may alam sila ay limitado lamang dahil top secret po ito sa pagitan ni Pangulong Marcos, ni Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana, ni KTVM at kanyang lolo na si King Ferdinand VII aka Don Amando Villamor. Noong nag-mature ang Bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement, BMBSA, taong 2010. Natapos na din ang lahat na top secret tungkol sa kayamanan ng Quran, at kailangan ng lumabas ang solong heredero, sole signatory ng Taulano Tejean royal family na si King Tiburcio Villamor Marcos, Taulano Tejean IV dahil umepekto na ang kanyang immunity mula sa Trilateral Commission at ibang agency ng US government. Dahil ang asset ng Quran ay naka-freeze, kailangang kilalanin ng presidente ng Pilipinas si KTVM na siya ang totoong Tiburcio Villamor Marcos, na nakasulat sa mga safekeeping receipts na inisyu ng mga bangkong pinaglagakan ng ginto sa buong mundo. Taong 2011 nang magsimulang sulatan ni KTVM ang dating presidente Pinoy subalit hindi siya tinugon. Taong 2016 naman nang simulang sulatan niya si Presidente Rodrigo Duterte subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi siya tinutugon. Dahil sa hindi pagtugon ng mga namumuno sa Pilipinas sa kanyang mga sulat, nagdesisyon si KTVM na tumakbo na lamang sa halalan ngayong 2022 upang kung manalo siya ay matupad na niya ang adhikain ng kanyang angkan na iahon ang mga Pilipino sa kahirapan. Mababasa po ninyo sa Facebook page at public group ng AOWDMP ang matagal na niyang plataporma, hindi pa niya binalak na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa pamagat pa lamang sa English ng nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere o The Social Cancer, at El Filibusterismo o The Reign of Greed, nakikita na natin ang ibig sabihin nito sa ating panahon. Sa letterhead ng mga sulat na ipinapadala ni KTVM sa mga pinuno ng bansa pati na sa Pilipinas at ibang bangko sa buong mundo makikita ang isang pamagat sa ibaba ng Alpha Omega World Development Marshall Program na United Nations H World Military Divine Government. Marami po sa atin ang nakarinig na ng H-World sa mga nakalipas na taon, subalit hindi po alam ng karamihan ang ibig sabihin ng H-World. Ayon kay KTVM ang ibig sabihin ng H-World ay Heavenly World. Kung loloobin ng Diyos na manalo siya, maaring mawala na po si Satanas sa balat ng lupa pati ang kanyang mga anghel na demonyo dahil ikukulong po sila ng Diyos sa loob ng 1,000 taon ayon sa nakasulat sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 20 at versikulo 1 hanggang 3. Ito ay mababasa sa Google Photo Album at Video Documents sa YouTube. http://bit.ly/aodocs https://go.gl/8ebkws https://tinyurl.com/